Ng umaga na, no? Umaga sa inyong lahat, no? So, itong video na to, very unplanned, no? For the longest time, hindi tayo nag-upload kasi nga, we are a changed man. Hindi, joke lang. No, so, napag-uusapan kasi to sa GC, merong nag-send ng link, no? So, lahat sila nagsasabi na ako daw yung pinag-uusapan ng apat dito. Pero, hindi ko alam, ayoko naman mag-assume, no? Baka mamaya, pilingero lang ako na ako nga yung pinag-uusapan. So, panoorin natin tapos bigyan natin ng honest na reactions, no? So, sabi ko sa inyo, gusto ko ng sa 2025, gusto ko ng positivity. Kaya medyo matagal-tagal na hindi tayo nag-upload, no? Sige, bigyan natin to ng honest na reaction. Podcast to ni Marvin. I-play natin. Tapos, tingnan natin. Yung pinakamatinding bash na na-receive nyo na. Hindi ka naman talaga totoong kumikita sa trading. Yung sabihan kang ikaw ay fake guru. Demo account, scam, magician. Hindi kami yung magagaling. Okay. Ay, nao. Yan yung pinakamasasakit na na binas sa kanila. Ako, makikisali na lang din ako sa tanong. Siguro yung pinakamasakit sa akin, na nabash ako, yung pinagsabihan ako ng kukay. Yun yung pinakamasakit sa akin na bash. Kasi sakto Pag tinignan mo si Kukay, parang ako talaga Kasi hindi bash yun Totoo yun Sige, tuloy natin. Okay, nagkataon lang na gusto namin i-share kung ano lang yung alam namin na possible. Wait lang. Ulitin ko lang konti. Guru. Demo account, scam, magician. Hindi kami yung magagaling. Okay, nagkataon. Hindi ko alam kung nagpapaka-humble dito si Marvin Sinasabi niya hindi daw sila yung magagaling. Okay. Sige, pagbigyan natin ng chance. Lang na gusto namin i-share kung ano lang yung alam namin na possible makatulong sa inyo sa mga newbies or sa mga advanced. There are two types of bashers naman kasi. Isa is yung gusto talagang baka may idea sila and they wanna correct you. They have a good valid point. Ang pangalawa is they just want to bash you, try to destroy you. Pwede. Medyo may point doon si Lloyd, no? Kung naalala nyo, no? Sa first video na ginawa ko sa kanila, hindi pa sila nagkakasunugan doon. Panoorin niyo yung Road to Mustanga. Yun yung unang video ko na ginawa sa kanila Hindi pa sila nagkakasunugan doon. Sinabi ko doon sa video na yun, sabi ko, dapat magpasalamat kayo sa akin. Kasi at somehow, some point, sinisave ko kayo sa mas malaking problema. Kaya sinasabi ko doon sa unang video, stop nyo na yan. Kasi nakita ko na Martin Gale yung system Panoorin niyo yung first video ko na ginawa sa kanila. Hindi pa sila nagkakasunugan doon. Hindi ko lang alam kung maganda yung approach ko. Baka mamaya maganda yung message ko, iba lang yung pagkaka-deliver ko. Minsan doon tayo sumasablay, doon sa delivery. No? Aminado naman ako doon. Talagang nakakainis talaga yung tawa ko. Pagka ikaw yung tinitira ko, yun nga, mababadrip ka sa tawa ko. Pero pagka hindi ikaw yung tinitira ko, parang musika sa yung tawa ko. 90% or even 100%, they will talk about your failures because they hate you in the first place. But mind you guys, no, they are your number one fan. Totoo yung sinabi ni Jem. No? Normally, mga basher talaga, laging sila yung nakaabang kung ano yung magiging post mo, ano yung magiging sasabihin mo, ano yung upload mo na video. Lagi ka nga hanapan ng butas. No? So, maganda yung points ni Jem. Actually, echo ko yung sinabi ni Jem na if you're doing something right, tapos nababash ka, meaning may ginagawa kang tama. Wait lang. If you're doing something right, tapos nababash ka, may ginagawa. 50-50. Kasi hindi lang naman porket nababash ka, automatic tama na yung ginagawa mo Kasi sa totoo lang, kahit di naman yung mga corrupt officials, di ba, binabash din sila. So, 50-50 yun. Hindi porket binabash ka, tama na agad yung ginagawa mo, no? So, para sa akin, opinion ko to, 50-50 ako doon. Not all the time na binabash ka, tama na yung ginagawa mo. No, bigyan natin ng chance na baka mayroon ka ring mali na ginagawa, no. Sige, tuloy natin.
Mahaba pala to, pero sige. Madalas kong tanongin at makikita nyo to sa comment section na laging sinasabi na kung talagang kumikita ka sa trading, bakit nagbebenta ka pa ng course or nag-IB ka pa? Yun na yung pinaka-summary, no? Ng podcast nila. Parang quick recap lang yun, no? Maganda yung mga tanong ni Marvin. Sige, tuloy natin. Hello guys, again Marvin Favis here and meron akong special guest ngayon galing pang Cebu. No? Dalawang galing Cebu at saka isang galing San Juan. No? At nakakatuwa, itong mga to guys ay malulupit na trader at content creators. So titingnan natin kung ano yung mga pwede nating makapture sa kanila ng mga good points, mga tips, and of course, ano yung mga challenges, no? Kasi usually yung mga mistakes at saka challenges ng mga content creators, doon tayo makakapulot ng aral para hindi na natin siya magawa, no? Lalo na yung mga aspiring traders at content creators na nanonood ngayon. So, andito ngayon kasama ko, syempre, sa ating studio, sa MF Studio, si Jem. What's up, si guys? Hey guys. At si Lloyd. Yan, mga Izanagi boys. Izanagi boys. Very interesting yung topic natin ngayon, guys, no? Kasi siyempre kayo mga content creator, forex at trading ang pinag-uusapan. Medyo controversial yan eh. Tsaka maraming challenges. Yes, tama. So gusto ko sanang itanong, no, number one, hindi ko na papatagalin at hindi ko na, wala na, real talk na to, no? Walang filter. Diretsahan na talaga para malaman din ng audience natin, no? Yung about sa mga, I'm sure na-encounter nyo yung mga bashing. Yan. Dahil content creator kayo. So, paano nyo hinahandle yan kapag binabash kayo online? Ganito lang naman eh. There are two types of bashers naman kasi. Isa is yung tawag niyan, gusto talagang baka may idea sila and they wanna correct you. They have a good valid point. And ang pangalawa is they just want to bash you to try to destroy you. Right? So dalawa naman yan. Okay. So you just make sure you identify what is that the comment about. Is it constructive criticism? Yun yung pinahanap ko na word criticism. Is it criticism or is it purely bashing? Right? So if it's purely bashing, then spend no time or energy for those. Right? Kasi walang mapupuntahan yan. When there's criticism that you can answer. Right? Then try to answer respectfully, share your points, and if nagkamali ka man, then admit it to them. Right? Sabihin mo. Maganda yung sinabi ni Lloyd. Magaling talaga magsalita to. Believe talaga ako. Magaling talaga magsalita. Saludo ako. Maganda yung point niya. Meron dalawang klase daw ng bashing. Yung isa, constructive. Tapos yung isa, purely bashing talaga. No? Well, totoo naman yun. No? Siguro kung nung time na tinitira ko sila, meron kasi akong pinapakitang numbers eh. Actually, yung mga numbers na pinapakita ko, yung mga screenshot, galing lang din sa kanila, galing sa FX book nila, galing sa Discord nila. Yung mga ebidensya galing lang din sa kanila eh. So siguro kung halimbawa merong comment sa iyo tapos hearsay lang, no? Wala talagang proof. As in numbers don't lie. Kumbaga, pag pinanood niyo yung mga video na ginawa ko sa kanila, majority doon galing lang din sa kanila yung ginagawa kong content. Di ba? And then sinabi naman niya, kakasabi lang niya ngayon, if there's a mistake, admit it, no? Ito, kakasabi lang niya. Share your points, and if nagkamali ka man, then admit it to them. Kaya lang kasi hanggang kwento lang eh. Magaling lang talaga magsalita eh. Ay, no. Pag nagkamali daw, okay lang daw i-admit, pero hanggang ngayon, 2025 na, wala pa rin nasunugan sa kanila. Ay, nako. Ano ba yan? Tumataas na naman yung hairline ko. Kaya ayoko na ng ganito eh. 2025 na eh. Sige, tuloy natin. Sisimula pa lang tayo. Right? Sabihin mo, and then ano yung napulot mong lesson? What do you wanna do better the next time? Pero yun yung pinaka-importante. Identify the comments. If it's constructive criticism or just purely bashing. Kasi pang bashing lang, no need to spend time. Oo, kasi nga naman, di ba, kung constructive yan, possible na mag-improve tayo. Yes, tama. Di ba? Pero kung
wala lang o parang naiinggit lang sa'yo or gusto ka lang talagang sirain, para why spend time? Yeah. Kasi may Waste of time. yung energy mo, di ba? Yeah. So lalo na ngayon, Tatawa ako sa kanila. Why spend time daw? Why spend time? Pero, nag-spend sila ng 49 minutes para pag-usapan yung basher. Naisip ko lang, ngayon ko lang naisip. No? lahat sila nag-agree na why spend time. Pero ngayon, ang topic nila, tungkol sa bashers. Wala lang, naisip ko lang. Sige, tuloy natin. Oops, nawala yung audio. Sorry. layo-layo na tayo yung energy mo, di ba? Yeah. So lalo na ngayon, January 2025, no, layo-layo na tayo sa mga negativity. Tama. Peace mo, Diba? bagong buhay Sayang na. sa oras eh. O sino pag Agree. Kaya ako talaga, resolution ko talaga 2025. Layo-layo na rin ako sa mga sa mga negativity, no? So, basta wag niyo lang akong atake. Okay, sige. gusto sumagot? Yeah. Ako, define ko muna, no, what is basher from my perspective. Most of the time, 90% or even 100%, they will talk about your failures. Diba? They will not even recognize your, yung mga credits. They will not give credits to you, yung mga accomplishment mo. Right. They will only talk about your failures because they hate you in the first place. But mind you guys, no, they are your number one fan. Ako, in my case, no, yung mga basher ko, ginaya pa nga yung ginawa ko. Eventually, sabi ko, binabash-bash mo ko. Tapos eventually, kung ano yung ginagawa ko, ganun din pala yung gagawin mo. So parang, in a way, parang yun yung side nila na hindi pa nila magawa. Na they cannot do something that we can do. So they tendency is they try to hate us because insecurity yan eh. Kaya nakakaawa din, no? So yung constructive criticism, matatanggap pa natin yan. But purely hating, it's actually nakakaawa. Dati naapektuhan ako pero ngayon parang naaawa ako. Bakit? Yun nga, ang tingin ko sa basher, parang they only hate us because we are the version na kinakaingitan nila. Yeah. No? Yeah. Kaya yung mga basher na yan, parang ginagawa ko din silang motivation na, okay, binabash ako, ibig sabihin I'm doing something right and I need to prove them wrong. No? Na kung ano yung negative na sinasabi mo sa akin, then I prove you wrong. No? Para eventually, basher kita ngayon, eventually, follower na kita. Maganda yung sinabi ni Jem, no. Maganda. Normally yung mga bashers talaga, isa yan sa mga number one fan natin na nakaabang lagi, no, sa mga possible mistakes na magawa natin. Kung ano yung i-upload natin, kung ano yung sasabihin natin, no. And most of the time, tama yung sinabi niya, kahit na meron kang ginawang siyam na tama, pagka meron kang nagawang isang mali, titirahin nila yung isang mali. Which is true. Totoo yan kahit sa anong industriya. I think normal yan talaga. No? And then yung sinabi niya, possible, gagawin kitang motivation ngayon, basher kita ngayon, and then soon magiging follower din kita. So nakaka-relate ako niyan kasi marami akong bashers na naging wag squad na. Aray ko. Ever since nung nagsimula ko 2015, lagi talagang merong bashers, tapos eventually bigyan mo lang ng mga 1 year, 2 years or kahit 3 years, magiging wag squad din yan, no. Actually, since Izanagi yung pinag-usapan natin, no, majority ng pumasok na wag squad ngayon, more than 40 ata or more than 30, no. May mga recording naman ako, lahat naman yan naka-record, no. So, pwede kong gawa ng parang lang, quick edit lang, mga first session. Maraming galing doon sa Izanagi, which is in fact nung first time na ginawan ko sila ng video to criticize them. Majority doon talagang negative talaga yung reaction sa akin. Kasi nga the way na pagkakagawa ko ng video sa kanila, medyo parang maiinis ka talaga sa tawa ko eh, no? Kahit ako pagka pinanood ko yung video, talagang grabe yung pagkakagawa ng mga video ko last year.
I'm not proud of it, no? And then, sayang, meron na sanang reconciliation video eh. Kaya lang, wala. Long story short, hindi na natuloy. Sige, tuloy natin. Dami ko na naman sinasabi. Laging ganun. may point ka, pero yung iba rin kasing bashers is parang, let's say, kayo yung mga kilala, di ba? So, content creator din, na ibabash kayo for the sake na gusto rin nilang mapansin. At parang, alam mo, mga cloud chaser. Yeah, cloud They chaser. bash kanila. They try to ride para on your name. panoorin kanila or panoorin Para makuha yung mga followers mo. Oo, Yeah. strategy yun eh. Yung... the way nila sinasabi, no? The way nila sinasabi, parang yung mga followers, walang sariling utak. Di ba? Merong sariling utak yung mga yan. Kumbaga, kahit nasabihin mo, merong tumira na isa, syempre, i-filter din nila yung, bakit ba tinitira nito tong isa dito? Di ba? Syempre, initial reaction, syempre, dun sila sa BS sila, dun sila sa side nila. Ngayon, hindi mo maalis na yung mga tao dyan, meron din silang sariling utak. No? So, hindi naman porket tinira, gusto na agad makuha yung followers. Hindi. Di ba? Nasa sa kanila pa rin yan, sariling decision nila yan. Meron silang, malalaki na yung mga yan. Ba naman kayo? Ano pinagsasabi nyo? Ay, nako. Di ba? Kasi kung halimbawa, hindi naman nagme-make sense yung sinasabing video against sa inyo, bakit kayo mararatel? Di ba? Kayo yung nakakilala sa sarili nyo. Alam nyo kung ano yung ginagawa nyo. Kung alam nyo talagang tama yung ginagawa nyo, kahit pasanlibo yung nagsasalita ng negative dyan, alam nyo, hindi naman mapapatunayan. At alam nyo, kahit yung mga followers nyo na nasa loob, sila mismo, meron silang sariling utak, hindi sila aalis. Di ba? Ganun lang kasimple yan eh. Kung talagang sa inyo, yung mga followers nyo, napakasimple lang. Kung talagang fanatic sa inyo, naniniwala sa inyo, hindi naka-experience ng sunog sa inyo, bakit nandito? Majority. Hindi naman siguro majority kasi mga nasa 30 plus lang eh. Libo yung subscriber niyo last year. Diba? So mga nasa 30 lang naman. Pero tanong ko, yung 30 na yun, bakit sila lilipat kung talagang legit na kumikita sila? Anyway, sige, tuloy natin. And of course, yung mga bashers mo na talaga na existing, lalong susupport doon. Di ba? Sila yung magko-comment. Ganyan yan. So, anyway, okay lang naman yun. That's part Pinasok niyo yung pagiging content creator Yeah, true. Brother John, ikaw, kamusta? Ako siguro yung mga bashers kasi we need to embrace them kasi nandyan talaga sila. Yeah. Maganda yung pagkakasabi ni John. Kasi ganun din ako, ini-embrace ko rin yung mga basher. Kaya lang ni-embrace ko sa leeg. Hindi, joke lang. joke lang. Pakinggan natin. Maganda rin yung point niya, no, ni Marvin, no. Pinasok niyo yung content creation, nasa public kayo. So, I think hindi talaga may... Kahit ako, ang dami kong bashers dyan. Maghanap lang kayo sa internet, ang dami dyan. Probably, Pag nakita mo, diba? Embrace mo that. Sabi nga, actually, echo ko yung sinabi ni Jem na if you're doing something right, tapos nababash ka, meaning may ginagawa kang tama. Yeah. May ginagawa kang impact. It's just that these people don't agree with you. Yeah, correct. So, embrace mo sila na they have their own opinions. And sabi nga ni Lloyd, you need to identify ano ba yung gusto nilang, ano ba yung intention. Diba? So, actually, I learned this from you, brother. Sagutin mo isang beses, dalawang beses to clarify. Wag mo nang pansinin. Kasi it would really waste your time eh. Yeah, true. Diba? So, bakit mo mag-assign ng oras kung alam mo ang intention is, diba, sasakyan ka. True. Totoo yun. Agree ako sa sinabi nila. Now, kung waste of time naman, wag mo nang pag-aksayan. Actually, sa page ko, mayroong mga comments dyan na walang kwenta yung comments, no? Like for example, yung mga nagpo-post ng mga links, ng mga scam na Telegram, automatic na yan, block na yan. Hindi ko na pinag-aaksayan yung mga yan. Or minsan naman merong, kanina lang merong nag-share sa akin na gusto niyang ipatira, no? Ako naman, hindi naman ako basta-basta tumitira hanggat hindi ko na-evaluate, no? Titingnan ko muna, no? Yung binigay niyang pangalan, actually, nasa hit list ko na yun. Mga nasa second to the last
ng hit list ko 2024, no. Kumbaga very less priority. Kumbaga masyadong insignificant pa yung pangalan. Nagsisimula pa lang. So parang ang mangyayari kasi pagka tinira ko yun, parang mapopromote pa yun sa page ko. Kaya sabi ko, hindi naman siya masyadong significant, no. Tsaka parang kunti-kunti pa lang yung kunti pa lang yung followers, no. Kaya hindi ko na pinag-aksayan. Sige, tuloy natin, nalalayo na naman ako. Claim up lang siya tapos wala na katapusan. Correct, wala na 1 to 2 katapusan. is fine. Okay. Totoo. Hindi mo naman mapapa-agree yan eh. At least pinansin mo. Matutuwa na yun. Okay na yun. Okay, fast talk lang. Ano yung pinakamatinding bash na na-receive nyo na? Lloyd, simulan natin sa'yo. Siguro yung sinasabi na hindi ka naman talaga totoong kumikita sa trading. I've been a trader for quite a while. This has been my contents. Tinuturo ko yan ng libre. Tapos, I'm trading publicly pa nga di ba? Nagpapaka-copy trade ako. We're very fortunate to be one of the most copied not just in the country, di ba? So, that's publicly trading already. The sad part is, kahit na nakikita ka nila na you're already doing it, sasabihin pa rin sa'yo na hindi ka marunong. Yeah, Diba? So, that's the sad part. Pero yun nga, going back to what I said earlier, totoo ba yung sinasabi nila? What is it for? Is it constructive criticism or pangbabash lang talaga? So, I would say yun yung pinakamalaking bash talaga. They will want to try to destroy your name. Na kahit na nakikita ka na lang kahit naglalakad ka na sa tubig, kahit ginagawa namin yung pinakamahirap na mga bagay na gagawin ng isang trader, which is magpa-public trade, sasabihin pa rin sa'yo na hindi ka marunong lumangoy. Kaya naglalakad yan dyan sa taas kasi hindi marunong lumangoy. Wait lang. Yung ginawa nyo, hindi naman mahirap gawin yun eh. Magdi-deposit lang kayo ng maliit, no? Tapos, along the way, pitik-pitikin lang ng trades. Tapos, top up lang. Tapos yung profits, madadagdag doon sa overall gains. So, tataas yung gains, pero yung absolute gain, maliit pa rin. Hindi mahirap gawin yun. Hindi mahirap gawin yun. Newbie lang talaga yung maniniwala doon, no? Ay, nako. So that's the hardest part. Sometimes it will make you question your goals and everything. So you have to be very solid on knowing who you are, ano yung ginagawa mo, and stick to that. And eventually mawawala rin naman yan. First of all, yung pinakaunang video ko is tungkol doon sa Road to Mustang, no? Na nag-claim kayo na nakabili kayo ng sports car, Camaro, dahil sa profits. Tapos breakdown ko sa public kung paano mag-breakdown ng FX book. Sa mga hindi nakakapanood, panoorin nyo yun. Road to Mustang no? Breakdown ko na imposible na yung $600 profit makakabili ng sports car, which is yun yung una yung claim. Yun yung pinakaunan yung claim. And then eventually after ilang series of videos, bigla kayo naglabas na nakabili kayo ng sports car dahil sa commission. Di ba? Di kayo rin lang naman yung kayo rin lang naman yung sumunog sa sarili nyong sarili nyong mantika. Di ba? Anyway, na-detail ko na yan dun sa mga past video ko. Ayoko nang balik-balikan kasi nga gusto ko na mag-move forward. Sige, tuloy natin. The people who really are smart enough to see you do the walk the talk are gonna see it eventually. So yung mga tao na ayaw tignan yun, wala kang magagawa. Correct. Right? So just don't spend time with them. So yun lang talaga ang pinakamahirap. They want to destroy your name, which is yun yung ginagawa mo. Totoo yung sinasabi mo. Kaya lang meron kasing ibang mga nanonood sa'yo na hindi naman nila napanood yung nagtuturo ka. Like kunyari, for example, sa side ko minsan, sabihin nila, hindi naman trader yan, hulalisis lang yan, hindi naman yan nagtitrade talaga. Right. Hindi marunong mag-technical analysis. Paano na lang yung mga iba mong na-upload at yung mga iba mong nagawang video na nagtuturo ka talaga step by step, basic, advanced trading, na hindi naman napanood nun?
maybe ang napanood lang niya is nag-post ka ng profit or nag-offer ka ng copy trading. So sabi niya, hindi naman talaga yan nagtitrade, copy trade. Diba? So parang ako in a way, baka hindi mo lang napanood. Diba? Hindi ko na lang masyadong Comment ko lang dito kay Marvin. No? This is not against you directly. Yung sinasabi mo na video, trading kasi ito eh. Sa trading, napakasimple lang naman. Walang masyadong maraming sinasabi. Latagan lang ng FX book. Latag mo lang yung FX book mo. Kahit wag ka nang gumawa ng 1,000 video na sinasabi mo. No? Kahit wag ka nang gumawa ng 1,000 video. FX book lang, ilatag mo, tapos yung usapan. Mapuprove mo na sa kanila. Tutulungan pa kita, pagdatanggol pa kita. Diba? FX book lang. Eto naman sila Lloyd, although meron silang FX book, kaya lang kasi magaling yung pag-aagawa nila. Meron silang low risk tsaka high risk. Maganda yung pagkakaplano, no. And explain ko na yan doon sa past video ko kung ano yung sistema na ginagawa nila sa low risk tsaka sa high risk. Anyway, tuloy natin to. napasin kayo. Jem, ano yung mga matitinding Ako siguro bash na na-receive yun? matindi na, no, na bash na inabot ko. And I'm pretty sure, no, makaka-relate kayo. Yung sabihang kang ikaw ay fake guru, no, na after madalas yan, everything, madalas no, na Totoo yan. Ako, 2015, paglabas ko ng 2015. Paglabas ko pa lang ng 2015 sa FX Republic. Yun yung unang group na nag-public si Wag Forex. Ang dami kong naging bashers doon. Although marami rin ako naging followers, pero marami ako naging bashers din doon. To the point na na-kick out na ako. Pero mahabang story yun. May mga times na yung may mga challenge na ginawa eh. Mayroong challenge just to prove na na talagang merong ang binubuga. And then merong mga bashers doon na naging Wag Squad din. Actually, na-meet ko pa yung iba nung umuwi ako sa Pilipinas. Kailan ba 'yon? Mga 2017 ata, 2018. Sige, tuloy natin. Malayo na naman ako. dinibote na natin yung buhay natin sa trading, di ba? We put our heart and soul into it. Yeah. We spend years, no, working so hard, no? Kasi being a trader is a different thing from being a mentor. Yung being a mentor, mas mahirap yan, eh. Mas mahirap. Kasi we are talking about how many people na tinuturuan natin. And for someone na hindi tayo kilala, sabihan tayo ng fake, di ba? Pinakamasakit na yun kasi talagang ginawa mo yung tama, eh. Alam mo, parang merong pinagdadaanan si Jem. Parang marami tong bashers na ay nako. Siguro maraming bashers to si Jem kaya ganyan siya magsalita, no. Mas mahirap, totoo yung sinabi niya, mas mahirap maging mentor kasi nga kung talagang concern ka doon sa mga estudyante, mas mahirap. Pero meron din kasi mga mentor na madali lang maging mentor, eh. Isipin mo yung marami ako ang tagal ko na dito, ang dami ko na nakita na nag-inquire lang sa akin ngayong taon. Next year, makikita ko mentor na. Hindi, like for example, nag-inquire sa akin ngayon, wala akong slot, so hindi ko na mapasok. And then eventually mamaya makita ko, lumalabas na, meron na sariling grupo. Mentor na rin. So, iniisip ko parang ganun lang, baka dali maging mentor. Natuto lang ng isang course, nagbanda na. Ay, nako. So, pwedeng mahirap, sa iba, madali lang, di ba? Matuto lang ng mga basic, coach na agad, mentor na agad. Marami yan. Alam nyo na yan, nandito tayo sa industriya ng trading. Napakarami dyan, nagkalat na basura. alam mo, legit ka eh. Pero itong They try to destroy you pa rin. Yeah, they are trying to destroy your credibility. There was one time, nag-post ako ng Napakasimple lang kasi talaga. Hindi ko alam bakit mahirap. Ang credibility kasi, it's not about kung gaano karami yung videos na nagawa mo, ilan yung followers na meron ka. Hindi yan eh. Trading kasi to, hindi to content creation eh. Di ba? Trading to eh. So, isa lang yung basehan dito. FX book. FX book na hindi screenshot. Kasi na-inspect element eh. I-load nyo yung FX book. Kung hindi nyo kayang i-share yung public na link, gawa kayo ng screen record, video, tapos pakita nyo na talagang nire-refresh nyo yung website para lang ma-prove na hindi edited. Diba?
Napakadali lang. Yun lang talaga yung requirement. Wala nang iba. Hindi nyo kailangan ipaglaban kung ano yung mga pinagdaanan nyo na talagang inaral nyo lahat, ginawa nyo lahat, nag-spend kayo ng mahabang panahon, ang dami nyong ginawang videos. Wala, hindi magmamatter yun. FX book lang ang kailangan. Maglabas lang kayo ng FX book under sa pangalan nyo, tapos ang usapan. Shut up lahat yung bashers nyo. Ayan, binibigyan ko na kayo ng tip. Testimonial ng mga students ko, no, na Testimonial, hindi pa rin eh. Kasi nafe-fake yung testimonial eh. Nafe-fake yung testimonial. FX book lang talaga. FX book lang talaga. Kumita kami pare-pareho. Pinost ko, kumita kami sa PSE pa yan eh, nung time ni Dito. Million talaga kasi from 1 peso per share, umabot ng 18. So nag-post ako ng testimonial, maraming kumita, maraming naging milyonaryo. And isang basher ko, no, na unfortunately, ano rin siya, no, mentor din siya, is trying to discredit me. Ine-edit pa yung pinost ko. So I prove him wrong na, okay, ine-edit mo pa just to discredit me, pero yung tao, alam naman talaga yung legit na nangyari. So masakit yun kasi pinaghirapan mo yun, and yet sasabihan ka na, peki lang yan. Kung you are trying to parang misinform the public and numbers don't lie. Kung marami namang naniniwala sa'yo, susuporta. PSE pala yung pinaglalaban ni Jem. Kaya walang may FX book sa PSE. So, ang pwede mo gawin kung sa PSE, i-load mo yung website, no, kung anong broker mo, tapos screen record mo, tapos punta ka sa history, makikita mo naman doon yung PNL, no? Tapos i-reload mo lang. Reload mo lang yung browser, no? Huwag screenshot kasi na-edit nga yung HTML eh. So i-reload lang yung reload lang yung kung Call Financial man yan or kung ano man broker yan. Pakita mo yung PNL, yung history, tapos pakita mo na nire-reload mo yung pa rin yung mga values na lumalabas at nakikita talaga nila na uy, kumita talaga to dito sa mga series of companies na trinade, di ba? At least makikita nila na hindi edited. Kasi wala namang FX book sa stocks eh. So, yun, pwede mong gawin yun, Jem. Sige, tuloy tayo. Sa'yo, nandyan sila to defend you. Yeah. So, yun na yung pinakamasakit. And one more thing na na-experience ko, troll lang, karamihan troll eh. Sa sobrang gigil ko, in-audit ko talaga, hinahanap ko kung ano yung pagkatao nito, trinace ko yung IP address, na I found out, employee ng PNB. So, ganun ako katindi pagka ikaw, sineryoso mo pagbaba sa akin, siseryosohin ko rin, i-audit kita, papakulong talaga kita. Kaso hindi natin pwedeng pakulong. So, na-audit ko, tiga PNB, nung ni-reveal ko yung totoong personality, siya pa yung nagalit. Ang daming question sa akin, doon sinabi niya. Paano mo matitrace yung IP? It's either nag-send ka ng link, no? Tapos clinic niya yung link, yun, makukuha mo yung IP. Pero wala nang iba. It's either mag-send ka ng something sa kanya na i-click niya, either files or link, yun, pwedeng ma-pick up mo yung IP nun. Pa-audit. Anong audit? Sa akin. So, yun nga di ba? Parang alam natin dapat yung ginagawa natin, accountable tayo. Pagka nahuli tayo, no, yung mga bashers, huwag naman tayong, kumbaga, in defensive mode. Kasi, ginawa nyo yan, panindigan nyo yan kapag nahuli kayo, kahit troll ang ginagamit nyo. Ganon. Mabot ako sa ganong level. Favorite kasi nila yan, di ba? Fake guru or mentor. Laging ganon, di ba? And di ba masakit kung alam mo. Ako kapag kaganyan, nag-comment, troll, hindi ko na talaga pinapatulan. Tatawanan ko na lang, sasakyan ko na lang yung trip. Pero kung troll talaga, useless. Walang bayag eh. Diba? Dapat legit. Ako nga, legit. Ayun, mukha ako nakaharap. Oh. Kung pinaghirapan mo naman, ilang taon na tayo sa industry. Tapos, kung sino pa yung pinakamatagal sa industry, sasabihin pang fake. Kung sino pa yung nambudol talaga, yun yung lumalabas sa legit. So, dapat tayo mga Pilipino, nag-iisip rin tayo, lalo na yung mga bago sa trading, guys. Alamin nyo kung ano ba yung green flag sa mga mentor at ano yung red flag, no? Number one na talaga yung, yung tenure, no? Ilan taon na ba yan, di ba? As a trader, as a mentor. So, yun lang magandang basis na yun di ba? I agree. Ikaw, Brother John. Yeah, ako siguro pinaka-matipig bash. Paulit-ulit lang sila. Lagi sinasabi, demo account, scam, magician. Tatlo. Kasi ine-edit lang ng port. Ine-edit yung port, scam,
or magician. Magician. Tapos yun siguro, immature pa ako nito before. Alay ko sabi, pustahan na lang 1 million. Wow. Attorney sa attorney. malupit yun. Kung gusto mo panindigan na, lapagan na lang diretso. Nakuha ko to nagdodota ako before. Di ba? Pakita mo skills mo, ano naman Dota? Tama. Pero, Ano yun? Naghamon pa siya ng pustahan? Hindi na kailangan maghamon pa ng pustahan para kayong mga bata. Ilabas nyo lang yung pinakamaayos yun na FX book. Di ba? Ilabas nyo lang yung pinakamaayos na FX book. Yun lang naman yun. Hindi na kailangan maghahamunan pa. Ano yan, hawakan nyo nga yung tenga. Ba't kailangan maghamunan pa? Napakasimple lang talaga ng solusyon dyan. Hindi nyo kailangan patunayan na maghamunan pa or anything. Labas na lang ng maayos na FX book. Diba? Kung naalala nyo, last year, tinira ko sino nga yun, Fred? Basta yung sa Born to Win. Sabi ko, I will shut up. Paglabas lang kayo ng FX book, yung pinaka-the best nyo na FX book. Tapos yung nilabas, sobrang sketchy pa. Ang pangit pa ng FX book. Ay nako, considering nag-claim sila na sila yung number 1. Ewan. Ay nako. Pero dahil nagbitaw ako ng salita, I will shut up. Maglabas lang ng FX book. Nag-shut up ako. I honor my word, di ba? Pero pangit pa rin yung FX book na binigay nila. Meron akong message ko nga yun, sabi ko, pahingin na lang ako ng FX book link. Kasi sketchy yung screenshot na binigay. Walang reply. Anyway, tuloy tayo. of course, as a public figure, kailangan maging professional ka na rin. Wag mo nang patulan. So, sabi nga natin kanina, they're misinformed. So, parang, in a way, before, tinatamaan yung ego ko. Pero sabi ko, okay, I'm being critic. It's because they have their own other opinion. Okay. So, nag-reflect dito ako, these bashers or these mga tao na against yung ginagawa mo, probably you need to hear them as well. Baka tama sila na hindi mo lang nakikita, blindside mo lang. Okay. So, minsan makapasok sa akin yun. Alright. So, ngayon wala naman na kasi binablock ko diretso. Tama, ngayon medyo kumbaga parang i-out mo na lang. Ako, ganun ako eh. Sa umpisa papanoodin kita, pero pag medyo parang paulit-ulit na lang, binablock ko na eh. Kasi bakit there's no point? Sa-suffer ka lang din eh. Waste of time. Nakaka-stress pati. Actually, yung basher, mas nakaka-stress yan usually. Mas nakaka-stress yan kaysa dun sa makita mo yung port mo na namumula. Kasi talagang directly targeting your personality. Di ba? Saying negative things about you. So parang mas nakaka-apekto talaga psychologically. Kaya tama, ako binablock ko talaga eh. Diba? Sayang kasi yung energy like pagkagising mo. Tama yun. I-block nyo na. I-block nyo na kasi ako. Huwag nyo nang panoorin tong video. May stress lang kayo pag pinanood nyo to. May inis na naman kayo sa tama ko. Ayun ako. Sinabi nyo blinak nyo na, pero alam nyo pa rin tong video na to. Baka isa pa kayo sa una mag-play nito. Palang yun ang makikita mo na yun, tinatag ka kasi ng mga followers. Oo diba? Tatag ka. So, may sinabi na naman talaga. So parang ako, noon naapektuhan ako eh. Pero ngayon, hindi na ako naapektuhan eh. No? Manhid. So, eto, link sa next question ko, which is kayo ba, noong mga times na yan, like ngayon, no, pag nababash kayo, naapektuhan ba kayo yung productivity nyo? Ano ba, minsan ba parang, alam mo yun, nag-emote ka pa, or parang, masakit mo yung sinabi nito, parang binaba mo na yung phone mo, tapos ayoko na gets. Ako siguro, can I answer this una? Sige. Siguro ako hindi initially. Pero, pag sinagot mo na, you're investing emotions. Yeah. Pero at the back of your mind and tsaka emotions mo, naapektuhan ka na pala. Late mo na makakatch. Yes. Kasi akala mo okay lang, parang sagutin mo lang. Pero pag sinagot mo, parang pointless kasi pag-usapan eh. Kasi iba yung parang you're reading it 6, siya is reading it 9. So kahit anong banat mo, hindi rin. In a way na parang pareho naman kayong tama probably, or pareho kayong mali, ikaw invested in emotion. So, on that, nakikita mo, nag-start ka ng 9, alas 5 na, nakipag-bash ka pa. Nag-start ka na alas 12, biglang pagising mo, alas 5 na. Talagang invested. May ganon invested ka. So, how about the others?
For me, not at all because I pretend they don't exist anymore. Wow. Kasi ang focus ko ngayon, nagfo-focus ako doon sa tao na mas better than me as a trader and as a mentor. Yeah. Kasi yun yung motivation ko I need to do something para medyo maka-level ko tong mga to or medyo mag-level up ako. Kung titingnan ko yung negativity na sinasabi sa akin, parang naaapektuhan ako at some point. Pero dati yun. Ngayon, sobrang manhid na after all these years. Maganda yung sinabi ni Jem, no? Instead na mag-focus kayo sa mga bashers, mag-focus na lang kayo dun sa mga taong nakikita mong mas nakakaangat sa'yo and learn from them, no? Yung mga taong nakikita mong maganda naman yung mga ginagawa, no? So, maganda yung sinabi ni Jem. Kaya ako madalas ngayon mga pinapanood ko mga YouTube videos ko. Hindi, joke lang. Walang kahambol-hambol eh. Play natin ulit. Nagdaanan na. Ilang years na ba? 50 years na? Hindi naman. Pero bata pa naman tayo. Pero yun nga, I pretend they don't exist and I focus on only positive things, diba? Kung meron ng criticism, hindi may iwasan, constructive na lang para Yun yung pansinin mag-improve mo. na lang. Oo, Yun yung pero pansinin mo. yung walang kwenta, yung Jejemon lang, yung troll pa ang account, wala na. Pero minsan kasi yung mga nagbabash is mga content creators din. Mapapansin nyo, same sila lagi ng ginagawa. Na parang yung nakakainis yung tawa, diba, tatawanan ka. Ay, ako. Buti na lang hindi nakakainis yung tawa ko. Hindi ako nakailag dun Aray ko. Marbs. Ay, no. Buti na lang hindi nakakainis yung tawa ko. Ulitin natin. Gusto ko yun Lagi ng ginagawa. Na parang yung nakakainis yung tawa, diba, tatawanan ka nila, tapos parang hihimay-himayin yung mga sinabi mo na hindi pinanood ng buo. Siyempre, Correct. sa Taken out of context. Diba? Pero pipira-pirasoy nila lang yung mga gusto nilang sagutin. Pero sa 1,000 na videos mo na magaganda, ang pinili niya yung isa na Yun nga, diba? Yun nga, tulad ng sabi ko kanina, diba? They will only talk about your mistake and failures. Tapos hindi nila i-recognize yung mga success iba na mong nangyari ginawa. sa buhay mo. Kahit hindi yung Unfair, success na lang Kahit yung iba na lang na in-explain mo na tinulong Oo, sa tao. yung tama man lang na ginawa mo, diba? Wala Yun Wala. talaga Yun Yun talaga talaga ang Kaya basher. Kaya Yun talaga. So, block mo na lang. Teka, matanong ko na lang extra tanong out of the blue. Naging basher din ba kayo sa mga sa trading career nyo at some point? Naging basher din ba kayo? Ako unang sasagot. Never akong nag-criticize ng iba. Oo. Never ako nang bash ng ibang content creators. Kahit na trading yan or kahit na iba web 2 or crypto. Kasi hindi ko siya gawain na pag hindi mo character, hindi mo siya gagawin yan. Diba? Ako, Sure? Kahit parinig, wala. Sige nga. Anyway, okay lang to si Marbs. Pero alam ko meron na tao nakitang video niya na meron siyang parinig Anyway, move forward. wala akong binash kahit na ang dami nanonood ngayon. Itag nyo ako na meron akong binash na iba. Wala. Hindi ko siya ugali at hindi ko siya attitude at wala akong mapapala dun. Correct. Diba? Mismo. Mag-focus na lang ako sa inyo na mga gustong matuto. Doon ako mag-focus, hindi doon sa content na, Yeah. diba? Totoo. Wala na akong time to bash ng Agree mga ako tao. dyan. Maghanap ng mali ng Same iba. thing in my end, no? Kasi I believe in karma din Correct. No? For me, magagandang bagay yung gusto kong gawin sa kapwa ko. Pero yung saying negative things, alam ko babalikan ako niyan. Yeah, oo. No? Hindi man sa pera, kundi sa pamilya or some aspect of my life. Hence, hindi ko talaga siya ginawa ever. Yeah. Kayo guys? Ikaw. I started with humility kasi. I started as a student. The life-changing lesson talaga that brought me into coaching is hindi ikaw ang pinakamagaling na trader. I always think na may mas magaling pa sa akin. Right? Big words. Big words yung binitawan dito ni Lloyd. No? Very humble yung dating. And that has been yun kasi napapansin ko sa mga bashers talaga I'm better
yung ego na mentality na mas marunong ako dito. Yeah. So pangit yung mga ginagawa niya, mas marunong ako, mas tama yung akin. No? Correct. So my mentality was I am humble enough to know that I'm not the best out there. And I'm not talking to the best people out there. Right? I am not the best, but I have knowledge enough na pwede ko ituro sa mga wala pa talagang alam. Yeah. Right? So the target audience ko May target mark. Ano yun? Target market? Ulitin natin. wala pa talagang alam. Yeah. Right? So the target audience ko naman talaga is yung mga wala pang alam. I started to Target market. Untik na madula si Idol. Pambihira. Ako yung mga target market ko. Sa WAG Squad, lahat ng sunugan. Majority dyan, pumapasok sa akin, mga nasunugan. Mga sunugan na mas preferred ko pa yung nasunugan na pumasok sa akin kaysa sa newbie. Normally, pagka literally zero talaga, binabato ko muna yan sa baby pips. No? Kasi gusto ko pagka nag-session ako, strategy na agad yung pag-uusapan. Ayoko na mag-discuss ng ano yung spread, ano yung margin, paano gamitin yung MT4. Dapat assignment mo na yan eh. Kumbaga, gusto mo talagang matuto, di ba? Mag-effort ka, aralin yung mga basics. Di ba? Ay, no. Big words yung sinabi niya. Aminado naman siya na hindi siya yung magaling, no? And, pero sana inaamin din nila na merong nasunugan. Kasi kahit ako, di ba? Inaamin ko, nasunugan ako. May nasunugan sa WAG Squad, di ba? May naipit ako, may naipit sa WAG Squad. Isa lang naman yung signal. Alangan naman panalo sila, ako ipit, di ba? Anyway. Tuloy natin. stock market. Mga Pilipino na wala, ano ba yung stock market? And my first video was, what is stock market? So itinuro ko, ano ba yung stock market? And that was the point until now na sinasabi ko sa sarili, I'm not the best out there. Maybe mas magaling kayo dyan. But yung ginagawa ko, I believe is right. Yeah. Right? Yeah. So, doon ako sa mentality nyo. Kaya never ako naging basher. Maganda yung sinabi ni Brother Lloyd, no? Lalo na sa mga ibang content creators na trading din. 'Di ba usually pupunahin ka niyan, titingnan yung mali mo because nga ikaw nga yung parang nagtataka sila, bakit ikaw yung pinapanood ng tao? Yeah. Bakit ang dami mong followers at sila ang konti ng followers nila pero sila yung magagaling. Yeah. Sila yung malulupit mag-chart. Sila yung talagang Tama. kabisado nila lahat ng style, 'di ba? ICT, harmonics, lahat ng trading strategy alam nila. Yeah. Pero ibabash ka nila kasi ang strategy mo is basic lang. Tama. Very Simple simple lang, 'di ba? Yeah, Parang ikaw yung babangay nila. Pero tama yung sinabi ni partner Lloyd na hindi kami yung magagaling. Okay, nagkataon lang na gusto naming i-share kung ano lang yung alam namin na possible makatulong Very good. At least aminado kayo. Good job. Credit ko yan sa inyo. Good job. sa inyo, sa mga newbies or sa mga advanced. Pero kung gusto niyo na talagang malupit, sila, i-recommend ko na sila sa iyo. Sila na po yung panoodin niyo, yung magagaling. Kami sa mga sakto lang, basic, mga may strategy na simple. Okay na sana yung pa-humble effect eh, no? Okay na sana yung pa-humble effect basta at least amin lang tayo kung merong nasunugan or wala, di ba? Okay na yun eh. Okay na yung pa-humble effect. Di ba? Basta maging honest lang tayo kung merong nasunugan, let's learn from it. Kasi kahit ako, nasusunugan ako. Ilang beses ko na yung sinasabi sa mga past video ko. Sa mga WAG Squad, may mga nasusunugan din. Part yun ng journey. Diba? At least, let's be honest. Huwag tayong maging hypocrite anyway. Lang, 'di ba? Ganun lang. Yeah. So, ayun. Ang quote niyan, brother, is last lang. Sige. Ang quote niyan na nag-change talaga ng view ko is this one. In the land of the blind, the one-eyed man is king. Okay. Sa lugar na mga wala talagang nakikita, kahit isa lang ang mata mo, hindi ikaw yung pinakamagaling, hindi dalawa ang mata mo, kahit isa lang ang mata mo, you're already king to them. Tama. In the land of the blind. Hindi ko magets yung ano na yun. In the land of the blind, kahit isa lang yung mata mo, ikaw yung king. Bakit sinasabi niya pa yung dalawang mata? Lahat nga bulag, useless din yung dalawang mata. Ikaw bulag din. Ano comparison nun? In the land of the blind, one-eyed is king.
So, ibig sabihin, hindi ka pa rin mag-gets. Ang lalim. Ano ngayon kung ikaw yung king? Nag-iisa ka. Isang mata mo. Ikaw nga yung king. Tapos lahat naman tao bulag. Ano naman ngayon? Hindi ko mag-gets. Ay nako. Yeah. So you don't have to be the best to be able to teach. So Correct. you can be a content creator, you can be a teacher, you can be a coach. Right? It's just so happens na iba yung target na audience natin. Kasi yung kung gusto mong basics lang, basics yung audience mo. Yeah. Right? Kataon lang na mas maraming basic ang audience. So mas Hindi naman kasi ito tungkol sa ano eh. Sa audience or basic na tinuturo or advanced. Hindi naman yun eh. Madalas kasi yung tinitira sa inyo. Yung nasunugan last year. Hindi naman kung ano yung tinuro nyo. Diba? Nagtuturo rin kayo. Nagpapabay rin kayo ng 15,000. Pero wala naman tumitira sa inyo doon. Ang tinitira sa inyo, yung nag-claim kayo ng walang nasunugan. nanonood. Totoo yan. It boils down again to ego of the bashers. Oh, mas magaling ako dito. Bakit mas maraming followers? Mas maraming nakikinig dyan. And that's why they start bashing. And it's sad, pero that's part of it. Ganun talaga, Ito sa totoo lang. Kung talagang gusto ko kayong i-cloud, no, 2023 or 2022, meron nang nagsumbong sa akin tungkol sa inyo, Izanagi. Pinapa-check niya. Try ko na lang ipasok dito yung message. Alam ko yung reply ko sa kanya, sige, i-check ko yan. Pero dahil sobrang busy ko during that time, hindi ko nagawang i-check kayo during that time. Try ko na lang ipasok dito yung screenshot. Hindi kung na-check ko kayo during the time 2023 yata. I'm not sure 2022 or 2023. Baka mas marami pang naligtas sa sunog. Di ba? Bakit patatagalin ko pa? Bakit hintayin ko pa ng 2024? Bawa kayo pansinin. Minsan dito sa ating bansa. Naka-trigger lang talaga sa akin. Actually, dumadaan-daan na kayo sa akin. Last year, dumadaan-daan na kayo. Ang naka-trigger lang sa akin na hindi ako nakapagpigil is yung nag-claim kayo na bumili kayo ng sports car gamit yung profits. Sobrang ginagawa nyo kasi tanga yung mga tao doon. Doon ako nagsimulang matrigger. Pero before that, dumadaan na kayo, hindi ko lang kayo pinapansin. Di ba? Kung ika-cloud ko kayo, dapat nung una pa lang kayong lumalabas-labas sa Forex. Galing kayo sa stocks eh. Galing kayo sa stocks. Paglabas yung sa Forex, sabi ko mga basang sisiw to. Mga baguhan. Alata naman, Martingale. Hindi ko kayo pinapansin kasi tinitingnan ko kayo as parang mga newbie. Di ba? Doon lang ako na-trigger sa part na nag-claim kayo na bumili kayo ng sports car gamit yung $600 na profit. Yun yung Road to Mustang video. After nun, the rest is history. Sige, tuloy natin to. Totoo. May mga ibang kalangka talaga. Pero sana, ewan ko, kayo na bahala. But anyway, going to my next question, of course, usapang basher pa rin tayo. Brother Jem, ayan, alam ko, medyo nag-research ako sa iyo eh. May mga basher kaya sa Investa eh. Ano masasabi mo doon? Ako, nung mga panahon na talagang very active pa yung nambabash sa akin, matagal ng panahon yan eh, no? Yun yung sinasabi ko kanina na talagang inaudit ko talaga, no? Sino ba tong troll na to? Na-discover ko na nagtatrabaho sa PNB. And eventually, guys, no, to my surprise, nagulat ako kung ano yung ginagawa ko, dinuplicate din niya.
So parang doon ako nagka-idea, okay, kaya naman pala ako binabash na ito, kumukuha lang din ng idea. Kumbaga parang kinakaingitan niya yung ginagawa ko. Insecure nga, no? Yan talaga yung pinagdaanan ko. But ito yung realization ko, no, in dealing with basher. Kung tayo give up at magpapatalo sa kanila, it's our loss. Kasi noong time na yun, kung give up ako, no, kasi talagang challenging eh. Kasi nga, ang hirap nung nag-commit ka na, nagtuturo ka na ng libre, and yet parang sinasabihan ka pa ng negative things, sinisiraan ka pa. Na-realize ko noon, I need to prove these people wrong. Kaya nga, that's why I'm here, and then most of them, no, they already vanished na. Wala na. Wala na kasi nga, parang kung hindi mo rin talaga passion yung ginagawa mo, kahit kopyahin mo yan, no, hindi rin magtatagal. So, parang ako naniniwala, for as long as passionate ka sa ginagawa mo, kung may sinasabing negative about you, just go on. And eventually, these people will perish, will vanish na lang. So, wag kang maapektuhan. Kasi yung iba, baka mamaya, first time naging vlogger, content creator, negative, may magsasabi talaga sa yung negative. Eh, kung magpapa-apekto ka sa kanila, sino talo? Tama. So, go on lang, di ba? Prove them wrong, and eventually, marirealize mo ba't nangyayari yan sa'yo. Minsan rin no, parang desperate din sila na doon kasi sila nakakakuha ng followers. Yes. No? And pag nakita nila nag-i-increase yung followings nila by bashing you, gagatungan nila yun eh. Diba? Cloud chasing niya. Cloud chasing eh. So, anyway, sige, eto question ko para sa inyong tatlo. Anong masasabi ninyo sa mga tao na nagsasabi na yung pagpopromote nyo ng trading is para lang naman komisyonan nyo yung mga tao? Diba? Parang ganun. Anong masasabi nyo doon na, nagpo-promote ka ng trading. Gusto mo lang naman magka-commission doon sa mga tao eh. Diba? Kumbaga, ang word nila, ginagatasan mo lang naman yung mga subscribers mo, followers mo. Ano masasabi nyo? Tama na. In a sense, may point naman sila eh. Kasi karamihan ng mga influencers do it for the purpose of commissions. Yung iba pa nga is nagbebenta ng mga courses eh. Okay. Diba? So, ako mismo personally, I'm known sa forex, sa trading as a coach na libre. Lahat ng tinuturo ko is libre. And that's because that's the passion. Right? And it just so happened na ang una ko talagang iniisip nun is I want to send out videos sa YouTube. Anyways, I'll invest time in it. Magkakaroon naman ako ng passive income rin yan. It's not that much. Pero it's because the passion is there, di ba? So parang ganun rin. And it's scaled to the following already scaled up to a point na may demand na nag-aas na talaga ng courses, ganito, ganyan. And we wanted to share it for free pa rin. And here comes an opportunity where you can share things na hindi kailangan na magbayad yung mga tao. Kasi I really want na yung pera mo, instead na ibayad mo sa akin, lagay mo na lang, i-invest mo sa market. At least meron kang pang-try sa market. Kung ano man mangyari dyan, it's already your enrollment. So, ang IB commissions naman kasi, it's not that big, di ba? Ang liit na lang naman yan. Wait lang. Hindi totoo yan. Hindi maliit yung commission sa IB. Siya na mismo yung nagsabi. Eto, pasok ko dito. Ang kinita nila sa commission, 32 million. Siya na mismo yung nagsabi. Di ba? Hindi ko alam kung baka buhay pa ba yung video nila na yan. O baka, tinanggal na nila. Kasi maraming nagbabalik sa kanila niyan eh. Yung kinita nila last year, 32 million. Sa kanila na mismo nagsabi niyan. Sa kanila na mismo nanggaling yan. So, hindi maliit. Magsisimula kang maliit, pero pagka dumami na yung under sa'yo, malaki yung possibilities dyan. Kaya nga, napakaraming nagpo-post ng link sa comments, di ba? Ang dami. Ang daming ino-offer ng mga free signals, basta magsa-sign up ka lang sa IB, free coaching, basta magsa-sign up ka lang sa IB, di ba? So marami dyan, mga hypocrite na passion daw nila yung pagtuturo. Basta mag-sign up ka lang sa IB. Di ba? Ako hindi ko passion yung pagtuturo eh. Talagang pera-pera ako. Kaya tingnan nyo dyan sa website ko. Ako yung pinakamahal. Ako ba? Dati. Baka meron pang mas mahal sa akin. Pero mahal talaga ako. At least, hindi ako hypocrite. Di ba? Hindi ako nagtuturo para sa passion. Para sa pera. Huwag na tayo magsinungaling. Di ba? Hindi naman ganun kahirap magsabi ng totoo. Di ba? Huwag na tayo masyado kayong defensive. Considering na profitable kayo, masyado kayong defensive. Ay nako.
And then, tinitira yan, actually, meron pa nga, the hypocrisy is here eh. Tinitira yan ng mga coaches na, kasi, na nagbebenta ng courses nila instead. Right? Okay, pangit yan, pinapirahan pa rin kayo dyan sa IB. Pero other coaches are, nagpapabayad. Bakit ayaw nila yung IB? Ang daming nag-IB. Isipin nyo na lang to, ang daming nag-IB. Pero bakit kayo yung tinira ko? 'Di ba? Kasi yung ibang nag-IB, medyo malinis naman yung approach nila. Medyo malinis naman. Although minsan may mga sketchy rin na mga screenshot, screen recording. Pero wala silang kiniklaim na bumili sila ng sports car gamit yung $600 na profits. 'Di ba? Maraming nag-IB. Bago pa kayo dumating sa Forex world, Forex industry, nasa stocks pa kayo lahat, ang dami nang nag-IB. Hindi kayo yung unang nag-IB. Kaya, relax lang kayo, no? Actually, noong una, yung IB talaga, hindi naman talaga yan dapat. Hindi naman siya ganun kalaki. Cents lang yan dati. Less than $1 lang yan per lot. Tapos simple lang yung purpose talaga ng IB dati. Introduce mo lang yung broker, i-assist mo lang yung client kung paano mag-sign up. Pero yung to the point na i-coach mo pa kung ano yung mga trading style, walang mga ganong requirements sa una. Tsaka sense lang yan sa una. Ngayon, dahil naging business model na rin, dahil para ma-encourage yung mga nag-affiliate. May affiliation na nga ngayon eh. Under. Dati, ano lang talaga, direct sa broker lang. Ngayon, meron pang under na affiliation. Diba? Diba may libre naman? Pwede naman sila kumita rin sa IB. It's because IB commission, mamaya mo pa mararamdaman yan kung naalagaan mo ang isang tao. Okay? IB commissions is based on trades. So meaning, let's say for example, ikaw, tinuruan kitang mag-trade. Mamaya ko pa mararamdaman yung commissions ko or kikitain ko sa'yo pag magaling ka nang mag-trade. Kasi every time you trade, may mga katiting na napupunta sa akin. So it just adds up in the long run. Kung alagaan kita, turuan kita ng maayos at magustuhan mo yung strategy ko at you were developed, saka pa ako kikita talaga sa'yo. Right? So it's a long process pero rewarding. Right? Ang gusto kasi ng karamihan, since hindi naman talaga sila marunong, hindi sila marunong malaga ng mga followers nila, bayad ka na lang sa akin. And turuan kita, ano mangyari sa'yo after, bahala ka na. Diba? So yun yung gusto nila short term. Now, the biggest question is, ikaw as a follower, sino ba susundin mo? Yung tao na nagtuturo. Now, hindi ka magbabayad. Right? Yung broker ang magbibigay sa akin ng pera. Diba? So hindi, ituturo ko sa'yo ng libre. Kung kikita ka in the long run or you become a good trader, that's my guarantee to you. Right? Saka pa ako kikita sa'yo. Correct. Or bayaran mo ako, bahala ka na after. Sino susundin mo? Actually, so, it's a win-win situation for all the parties involved. Ako, as a coach, may kikitain ako sa'yo pag gumaling ka. Which is, ikaw, gagaling ka ba o hindi? Diba? And you Hindi nila sinasabi na yung broker tsaka yung IB provider, merong X-deal yan eh. Merong demand na hinihingi yung mga nag-IB provider kung ilang lot size yung demand nila per lot. Kung forex pairs, merong certain requirement sila na binibigay. Like for example, sa akin, ang dami nag-offer na broker ever since. Ang dami talaga. Kung kaya kong tiyagain i-filter yung messages. Merong mga nag-offer no, sa normal na currency pairs. Nagre-range siya ng $7 to $10. Yan yung normal na range. Tapos sa gold naman, nagre-range siya ng $30 to $60. Ganyan yung kalakaran, no? Ibig sabihin, totoo naman yun, broker yung magbibigay. Pero ang tanong kasi, saan kukuhanin ni broker? Given yun, meron talagang commission. Pero yung commission na yun, pansinin nyo, karamihan ng nagpapa-IB, pinapasign up sa inyo, hindi yung ECN or hindi yung RAW. Okay? Kasi sa RAW or sa ECN, fixed na yung commission doon. Pero majority sa kanila, pinapasign up kayo sa standard, doon sa merong variable yung pips. Kasi doon hindi mo mahuhuli kung ilan yung pinatong. Kasi nagvavaries yung pips. Di ba? Doon naman sa mga RAW tsaka ECN, ang pinaka-drawdown doon,
babawian kayo sa slippage saka spread widening. Doon naman kayo mananakawan. Lalo na kung mga bibok yung broker. Di ba? Hindi ko na lang sabihin na bibok yung mga ginagamit ng broker, di ba? Ay no, hindi nila sinasabi, either hindi nila sinasabi yan dahil gusto nila itago, or hindi nila alam. Kahit sila mismo hindi nila alam. It's either kung ano lang yung deal na binigay ni broker sa kanila, tinanggap lang nila yon. Pero actually, merong X-deal kasi yan eh. Nagpapaka linis. Anyway. Become good as evident sa community natin. And the broker, natutuwa rin sila kasi may client sila na trade. So it's a win-win situation for it. So it's a very good bargain. It's a win-win, no? It's a win-win. Bakit ang daming natalo last year kung it's a win-win? Bakit maraming nasunog? Bakit maraming umiyak? Kung it's a win-win. Bakit kayo kumita kayo ng 32 million sa commission tapos may mga nasunog? Kung it's a win-win. Di ba? Kaya ingat kayo guys sa mga mga naga-IB, no. Sa totoo lang, wala naman akong problema sa mga naga-IB kung malinis naman yung approach, no. Kung malinis yung approach, honest yung approach. Kumbaga, just be honest. Unlike dito sa kanila, maliit na yung kapital, starting, tapos yung pinapashadow pa nila nasa demo. Di ba? Yung nagka-copy, mga naka-live. Pero yung kinokopyahan ng shadow, demo. Yun ang hindi ko magets eh. Bakit hindi maisip ng mga newbie yun? Bakit ako kumukopya sa demo? Naka-live ako. Ako masusunog yung kinokopyahan ko na shadow. Demo. Diba? Kung hindi mo pa rin magets, yun talagang deserve mo talaga masunugan. Ewan ko na lang sa'yo. Diba? I know. May mga tinatawag pa silang level. Level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Martin Gay lang yan. Hindi yan level. Martin Gay lang yan. Sasabihin nila, mas safe pumasok sa level 8 or level 5 or level 10. Bakit meron pang level 1, 2, 3? Bakit hindi na lang ibigay direkta yung level 10 na signals? Di ba? Anyway, no oras na 1:30 na. Mahaba pa ba to? Bargain for coaches and for newbies na wala namang ilalabas na pera yung newbies. Yeah, sa bagay. Oh. At saka dito, di ba yung ginagawa din natin sa Izanagi? Like, sabi mo nga, win-win situation. Yes, may commission naman talaga yan pag gumamit ka ng IB, affiliate, di ba? And libre naman yung ituturo, libre yung product na binibigay. Like, let's for example, yung copy trading, for example, yung shadow technique, di ba? It's a free product na bakit win-win yung sinasabi ni Lloyd? Because kikita ka naman talaga. And hindi naman din ikaw yung babawasan ng komisyon. Si broker naman yung magbibigay ng komisyon sa amin. So, I think walang problema yan as long as ikaw kumikita, kami kumikita rin, si broker kumikita. Yun na nga broker yung magbibigay sa inyo, pero saan kukuhanin ni broker? Siyempre, doon sa mga account. Isipin nyo, kung halimbawa yung X-deal niyan is $60 per lot sa gold. Isipin nyo, ganun kalaki. Saan kukuhanin ni broker yun? Diba? Sige nga, common sense. Hindi yan charity, business yan eh. Business model yan eh. Diba? Kahit ako meron din akong IB. Diba? In-explain ko na yan sa mga lumang videos ko. Meron din akong IB. Yung ang pinaka-initial purpose nun, yung other accounts ko, under nung sarili kong IB. Tapos nung nakipag-X-deal ako sa broker ko, ang request ko, babaan yung commission. Kasi pag mas mababa yung commission, mas safe yung environment ng slippage, ng spread widening. Kasi maliit lang yung nire-require na commission. Diba? Yung ibang walk squad, yun, pinapasok ko rin sila doon, pero yung iba hindi ko nabibigyan ng link. Pero yun yung initial na na purpose ko noon. Pasok ko yung ibang account ko under my own IB, tapos request ako ng pinakamababang commission. Diba?
Nag-start ako ng $7, bumaba. Ngayon, nasa $3 na ako per lot. Ang environment ko. Isipin nyo yun. $3 na lang per lot ako sa forex pairs. So, sobrang safe ng slippage at spread widening ko. Pero yung merong X-deal na $10 sa forex pairs or $30-$40 sa gold, kawawa yung mga under na account doon. Pansinin nyo, pagka yung SL nyo 10 pips away pa dun sa sa current price, bumubuka-buka na yung spread. Nakikita nyo yan eh, ngumanga. Nako, kabahan na kayo. Pansinin nyo, pagka mga during news event, grabe, sobrang well ng mga spread dyan. I-compare nyo sa ibang broker, buksan nyo yung dalawang MT4, tingnan nyo kung gaano ka-wild yung na-sign upan nyo na IB. Kasi meron talagang X-deal yan. Hindi lang nila sinasabi, it's either hindi nila alam, hindi sila nakapag-demand, kung ano lang yung binigay na default, tinatanggap lang nila. Anyway, tuloy natin. Kita rin. So, tatlo tayong panalo. Exactly. So, I think wala Yes. namang masama doon, di ba? So, happy lang tayong tatlo. Yeah. Right? Tama ba? Yeah, Tama. It's basically a guarantee na hindi ako kikita sa'yo kung hindi kita pagagalingin mag-trade. Yan. Oh. Kasi ayaw mo rin silang mawala eh. Yeah, tama. Dahil pag nawala sila, one time ka lang, kumita ka Tama, na IB, tama. nasunog na yung account niya, tapos na. Yeah. So, ayaw namin yung ganun. Yes, gumamit kayo ng link, pero ang goal is gumaling kayo at kumita kayo. Isipin nyo common sense na lang, nanonood nito. Nag-spend sila ng 49 minutes para i-defend yung IB. Para considering na talagang profitable na silang apat. Diba? Bakit? Anong pinapatunayan? Anong pinapatunayan nyo? Diba? Sila na mismo yung nagsasabi, maliit lang yung IB. Pero effort sila. Nag-fly pa sila from Cebu to Manila para i-record to. Diba? Actions speak louder than ano ba? English pa kasi. I know. Why? Bakit? Kasi nga, pag natalo ka, nasunog ka, wala na. Hindi na kami kikita. Hanggang doon lang. Kumita kami, barya lang, ganun lang. Oh. Pero kung kumikita ka, consistent yan, long term, di consistent din ang income namin long term. Parang ganun siya nag-over. Kaya aalagaan ka That's the talaga namin. practical Yeah. way to answer it. Di ba? Na hindi mo, you're doing your best na hindi masunog yung client and so that they will learn and grow, saka ka pa mag-receive ng commission. Imagine the time. Yeah. Imagine the time na I-invest gagawin mo mo. yun, i-invest mo sa tao. Tama. Dan, sisingilin mo siya ng one time and then hindi mo alam kung kita hindi. Yung Yeah. aftercare. Depende na yun. Oh, bahala ka na dyan, basta kumita na ako sa'yo. Kasi binayaran mo na po at full at Oh, first. di ba? So magkaiba siya. Yeah. So hindi masama yun kasi It's the best situation for everyone. Correct. Oh. Kaya ginagamit ng lahat ng broker Yeah, na may yeah, commission. Yeah. Actually, brilliant nga yung idea na yun eh. First thing first, yung commission, it's part of the operational expenses. Correct. Whether endorse natin or hindi, magbabayad ng commission every trader eh. Yeah. So, sinishare lang sa mga influencer na katulad. The way sila nagsasalita, parang wala silang pinapabayaran na masterclass na 15,000. Diba? Parang sinasabi nila, IB commission lang kami. Pero sa totoo lang, meron din eh. Diba? Anyway. Huwag na tayong hypocrite, diba? Ako nga yan, nasa website ko mismo. Search nyo. Wagforex.com. Napakamahal ng mga course dyan. Diba? Hindi pa kayo sigurado kung kikita kayo dyan. Diba? Madali lang naman sabihin. Sabihin nyo na kasi. Natin na guiding the traders, no? For me, ang ganda ng concept because again, responsibility natin kasi na pangalagaan yung mga followers natin so they can earn more. So ang gandang reasonable compensation lang sa atin yung commission na part of the Ito yung reality, guys. There's no such thing as free lunch. There's no such thing as free lunch. Kung tutulong sila sa ibang tao, bakit hindi muna nila tulungan yung sarili nila, hindi nila tulungan yung sarili nilang pamilya, kapatid, relatives? There's no such thing as free lunch. Sabi nga, kung if it's free, malamang kayo yung product. No? Masyado na kayong matatanda na tayo. No? Common sense. Isipin nyo, effort sila mag-defend ng IB commission. Isipin nyo na lang yun.
entire commission for the efforts that we exerted. Kasi siyempre, katulad ng sabi mo, Bro Marvin, kanina, di ba? Gusto natin longevity, gusto natin maging successful lahat ng followers natin. And then we are being rewarded out of it, siyempre. So ang ganda nung concept, di ba? It's actually better than paying very expensive course na pag nagbayad ka na, bahala ka na. Di ba? Panoorin mo lang yung recorded. Doon sa mga mamahalin, meron namang very reasonable. Grabe naman si Jem, tinira yung 30 minutes trader. Recorded daw yung mga videos, oh. Wala. Kasi ganun yung 30 minutes trader. Yung basic nila. Mga pre-recorded videos. Pati yung tat. Ayun ako. Na oras na inaantok na ako. Mahaba pa ba to? Ayun ako. Tayo, meron tayo nun. Pero itong IB Commission, dapat tingnan natin yung positive side na, okay, ang ganda pala, no? So kung ako gagaling, mag-trade ako, tuturuan ako nila Coach Jem, nila Coach John, Lloyd, and Marvin na gumaling, eventually, ma-reward kaming pareho. Yeah. So dapat gano'n natin sa tingnan, guys. Kasi kung negative pa lang sa umpisa, para lang pala sa commission, hindi na, wag na lang. Di nabudol ka pa nung isa na napakamahal mag-singil ng course and papabayaan ka na lang basta nandyan ka, di ba? So, di ba, parang as a trader, kung ako ilalagay ko yung sarili ko as a newbie, no? Ang ganda nitong concept na to, pag-aaralan ko muna bago ko i-criticize. Hindi yung basta negative na lang agad. And it's existing kasi it's a form of marketing ng broker. Yeah. Diba? Like, lahat naman, actually, araw-araw, you're paying for an advertisement. Bakit? Pag may nakanood ka, binili mo. Someone is paying that for you to see it. Yeah, tama. So, meaning, we're just creating, again, a win-win situation. Yeah. Hindi masama yun. At least din, may partner ka na nagka-guide sa'yo. Yeah. Kesa na kunyari nakita mo yung ads ng blank broker, di ba? O, Ako mas preferred ko pa yung just be honest about it, no? Sign up ka sa link ko, tuturuan kita, pero lahat ng trades mo, meron akong commission. Di ba? Just be honest about it. Ganun lang kasimple yun. Hindi nyo kailangan i-defend yan. Di ba? dumiretso ka doon, pero ganun din naman. May affiliate. Wala kang alam, wala ka, di ba? Wala ka naman natutunan, wala natutunan, ginamit mo na yung brokers. Saka sa community natin, no, ramdam ng community natin yung efforts kasi meron tayong mga admin support, yung resources natin, meron tayong mga pre-webinar. Imagine yung value, no, in exchange for that very little commission. So imagine yung value na hindi pa ikaw nagbabayad. Hindi pa, exactly, di ba? Hindi ka broker eh. Kasi nga sabi ko, mag-trade o hindi, kung nandito kami o wala. Di ba? Sinasabi nila, grabing effort nila. Meron pang admin support, meron pang mga free webinar, meron pa silang weekly na analysis or kung meron man. So, grabe yung effort. Yun yung gusto nilang i-emphasize para sa maliit na komisyon. Diba? Tingnan nyo na lang. Connect the dot. Kung talagang maliit yan. Diba? Kung talagang maliit yan kumpara dun sa mga kinikita nila for being profitable trader. Di ba? Grabing effort talaga to explain. Masyado silang defensive para sa IB Commission. Just be honest about it. Sabihin nyo na lang, tuturuan kita, i-guide kita, papakita ko sa iyo kung paano yung ginagawa ko. Okay? And then, eto yung FX book ko for my credibility. Tingnan mo, yung absolute gain, malinaw naman, kumita na yan. Parehas nung actual gain. Hindi manipulated yung top up. Diba, kung gusto mo ng ganyang result, turuan kita. Diba? Ako ayan, sa website ko, sobrang mahal. Pag chinek nyo yung website ko, ang mahal ng course ko. Ulit-ulitin ko pa sa inyo. Mahal talaga yung course ko. Sobrang mahal. Baka ako yung pinakamahal. Buong Pilipinas. Babayaran nyo yan. Portion niya na i-deduct sa profit nyo. So, tingnan nyo in a positive way. Anong value yung binibigay ng Izanagi trading community dun sa napakalait na commission na natatanggap namin. Tsaka sa lahat ng influencers. Hindi lang siguro sa Agree. Again, IB commission is your guarantee na aalagaan ka talaga namin. Kasi kung walang IB, bayaran mo lang ako, bahala ka na after. Kasi sa IB commissions kasi, I have to make you good before I can feel the profits from you, the earnings from you. Yan yung right way. Yeah. Yan yung right way na pag... Ang gulo. Ang kulit nyo.
Kulit yung 4. I have to make you good. Copy trading kayo. Di ba? Copy trading kayo. Anong I have to make you good? Although meron kayong mentoring na masterclass, 15,000. Pero yung issue nyo kasi nandun sa copy trading, hindi naman dun sa mentoring. Wala naman tumitira sa inyo dun sa mentoring na 15,000. Nandun sa copy trading. Doon kayo tinitira. Kasi nagki-claim kayo na walang nasunog. At least ginamit mo yung link niya, alagaan mo yung tao mo. Parang sa networking, di ba? Hindi yung pinasali mo lang siya. Yeah. Pinagkakitaan mo, binentahan mo ng produkto, pero hindi mo naman siya tuturuan kung paano mag-invite, kung paano magpalaki ng grupo. Same concept. No? So, yan, usapan naman tong, ito positive no? Ito medyo negative. Usapang pag may nasunog naman. Kasalanan ba to ng mga copier? And sa Izanagi community, ano yung mga like pagbabagong gagawin nyo? Ano yung mga dapat abangan this year? Yeah, tama. Yeah, being one of the most copied person, yes, I would say kasalanan mo pag nasunog yung mga ka-peers mo. Pinado sila. Kasalanan daw nung nagpapakopy pagka nasunugan yung copier. Okay. Bakit hindi nila inaamin? Sige nga tuloy. Interesting to Medyo nawala yung antok ko. You're the one piloting the accounts of the user. So you have to be very responsible on your copy trading. Kasi you're the fund manager, they trust you, your trading system. So you have to be very careful with that. So importante maintindihan ng user mo kung high risk ba yung strategy mo or low risk ba yung strategy mo, ito ganyan. Ang hindi mo lang talaga makontrol is how much the users, the copiers are putting in. Yeah. Yun yung kung saan nagiging mali talaga. Right? Kasi pag sinabi mong high risk po ito, very high risk, so wag nyo pong ilalagay malaki ang kapital. Kasi very high risk. Okay. Nagiging problema lang is yung mga users, high risk, high reward. Okay lang, naging ko na malaki para malaki rin yung reward. Doon na yung nagiging mali talaga. Yeah. So instead na, kung masunog man yan, since maliit lang ilinagay mo, okay lang. Kasi properly educated ka naman. So doon siya talaga nagkakaproblema sa proper diversification. Magkano ba linagay mo dyan? Bakit linagay mo ang malaking halaga sa high risk? Yeah. Bakit nagkakaproblema sila sa malaking nilagay? Mas preferred nila yung maliit. Mas gusto nila yung maliit kaysa sa malaki. Ang sakit nyo sa ulo. Kukontrahin mo yung sinabi mo na yan. Sige nga, tuloy natin. So that's the biggest responsibility. Siguro responsibility na rin ng isang nagpapakopy trade to let the copyers understand the risks involved in the strategy there is. Nagpo-post kayo sa Discord nyo ng the bigger the capital, the better para mas malaking buffer. Tapos ngayon sinasabi mo na huwag kayong maglalagay ng malaking capital sa high risk. Diba? Tapos nung nagkakaipitan, nagsasabi kayo ng top up, advance. Tapos sasabihin mo ngayon, mas preferred nyo yung maliit. Ang gulo nyo. Ang gulo nyo. Di ko alam. Correct. Tsaka ang nagpapakopy, you should also not on selling only the narrative, the after result. Yeah. Dapat pagpasok yan sa'yo, tinuturuan mo ano ba yung strategy involved, how high risk it is. Yeah. So that if they're aware, alam nila na super high risk. Maganda yung sinabi ni John, no? Kailangan i-explain nyo talaga sa copier kung ano yung SOP, no? Like for example, what if magkasunugan? Diba? Ang tanong, available ba kayo sa Discord nung nagkakasunugan? Halos wala nang gustong sumagot dun sa Discord nyo nung nagkakasunugan. Ang hirap nyong hagilapin. Kaya lang, wala na. Binago nyo yung Discord nyo, pinagbubura nyo na yung channel na maraming screenshot na sunugan. Di ba? Naglinis na kayo. Rebranding nga rebranding. Yan yung sinasabi ko last year. Maglilaylo lang yan, magre-rebranding yung mga yan. Rebranding. Yung road to Ferrari, wala na yun. Malabo nang i-recover yun. Kung anong road ang pinagagawa niya. Ewan ko sa inyo. Hindi ko mag-control. Not for me, Ang nangyayari kasi in reality is, pinapakita lang yung result, but sa loob, hindi tinuturuan. Yeah. So if that happens, nakita nila yung result, I will put all my funds. Then kasalanan mo yun. Yeah, Pag nasunog yun. Yeah. Tama. So kasalanan mo yung pag nasunog yun, na hindi mo sila na-inform. Yeah. Correct. Na dahil Alam naman pala nila.
alam naman pala nila yung responsibility nila. Di ba? Bakit hindi nyo yan ginawa last year? Di ba? Sinisi nyo pa yung mga yung mga sinisi nyo yung mga nag-copy trade na sinasabi nyo, bakit hindi nyo inaral yung risk ng pinasok nyo? Parang kasalanan pa nila ngayon. Kayo yung nagpa-pilot ng account. Di ba? Kayo yung nagpa-pilot ng account. Copy trade nga Is the strategy, and the problem there, hindi mo alam yung strategy. Yeah. Kaya copy mo lang. Tama. Diba? Agree. So, yun yung isa. Ang laking responsibility ng isang nagpapakopy talaga. It's a very risky. Another scenario na let's say sa Izanagi community na kapag nagdo-draw down na siya ng malaki, di ba usually sinasuggest ng Izanagi na mag-add ka ng fund, no? Totoo ba yun? Na Hindi. Sinabi na ni Marvin, usually, parang inassume niya na yun talaga yung nangyayari. na kapag scenario na let's say sa Izanagi community na kapag nagdo-draw down na siya ng malaki, di ba usually sinasuggest ng Izanagi na mag-add Di ba usually? so alam niya yung totoo. ka ng fund, no? Totoo ba yun? Na Hindi. Sa Izanagi na Ayan na, nagkakautal-utal na kayo. Nakalimutan nyo na yung script. mismong Oo. 2.0. Yeah. So, sa Izanagi 2.0, when it was launched 2020, we already pre-computed the capital. Kaya, Okay. kaya never kami nagpa-add ng funds. Ng fund. Izanagi automated copy. No, usually so, kasi yan common di ba? Pagka sa ibang tao, Yes. pagka nakita mo nagdo-draw down na, mag-add ka ng fund para hindi masunog. Oo. Sa Izanagi, whenever, kasi pre-computed na namin. Ayan, no? So, it's really based na naka-low risk na talaga siya. Yeah. And the intention of Izanagi is really to teach the user or the copier how the strategy work. Yeah, Hindi tama. yung result. Kasi pag natuto ka, maintindihan mo yung strategy and then may involve ka na to the trading. May involve ka na sa forex. Diba? So, hindi totoo yun. And probably, you can add on to that. Sir. Yeah, especially, si Izanagi kasi low risk. So, never, yung sobrang liit pa nga ng drawdown, di ba? 2023, 2% lang ang drawdown. Last year, 2024, we were at 7% na drawdown. Yeah, sobrang liit lang ng drawdown ng Izanagi. Kasi it's low risk, di ba? So, we always educate the people na since low risk siya, then, basing on our test and all the data that we have, you don't need to add funds, Correct. di ba? Magkakaroon lang ng chances niyan if ever high risk yung tinetrade mo. Yeah. Correct. Yeah. Which is yung ako mismo, I do shadow technique and nagpapakopy trade ako, di ba? At a certain point, the shadow technique strategy kasi is nagdo-draw down naman talaga yan minsan-minsan. Yeah. Right? Just so happen na at that point in time, nag-draw down si shadow technique ko. Right? So yung statistics natin and all our data did happen na nagdo-draw down. Pero our statistic is saying na okay naman yung account. It should be okay. Kasi historically, never namang bumaba na mas malalim pa yan. And it did so happen. Just so happen na maraming users na hindi pala naintindihan yung drawdown, yung how the strategy works. Hindi nila alam na nagdo-drawdown pala yan. Which is, sinasabi naman natin. But yeah, I take full responsibility. Yung sinabi ni Coach Jan kanina na part of the responsibility of a person na nagpapakopy is to educate the copier sa strategy. And ano yung para expectation niya. So, at certain point, nag-drawdown siya na malaki. Many panicked. Siguro at a certain point, sabihin natin na if ever, kung nagpapanik kayo, then you can add funds para at least okay yung account. Yeah. Right? But It's never, the context ng ibang. yeah, ginagamit at ibang context. But yeah, the purpose was Hirap na hirap sila mag-defend kasi alam nila yung pinagsasabi nila. No? Hindi na ako masyado magsasalita. Ipasok ko na lang dito. Screenshot. Tapos mga nagpapanik, at least ma-okay ulit yung account nyo. Hindi kayo magpanik. But in the long run, after nung trade na yon, hindi naman talaga nagamit yung ano. Nag-survive naman. And the statistics and the shadow technique, yung strategy mismo, delivered with its statistics. Okay. So okay naman yung strategy overall. Then we actually posted after that. All the high risk was paused. Kasi mali na yung mindset ng mga tao eh. They napunta na sila sa high risk despite the warnings. Okay. So what we did, okay, pause muna tayo, let's educate again. Kasi hindi na ito namin intention to. Yeah. And it's nag-take out of control na. So let's go back, relearn. Ayan. So, So, iba kapag- minsan kinakain din ng greed no? Yes. Lalo na pag nakikita nilang, uy, high risk to, pero syempre hindi naman nila ilalagay yan dyan kung safe yan So tara, sakyan na natin yung mga high risk na yan. Yun ang mindset Parang hindi, nilagay nyo dyan, malamang inaral nyo na yan. Tama. Pero sinabihan mo naman, high risk. Correct. Pero ang nangyari kasi sa Road to Ferrari na copy trading ko is 1 year, almost 1 year. Na tig to 20% a month yung returns.
So, sobrang laki ng returns. Yeah. So, yung sinasabi mong greed, kicked in. Yeah. Road to Ferrari. Road to Ferrari. Wala na. Wala na. Katago na. People, sabi ko ang ine-educate namin when it started is, this is high risk, so only put a little of your funds. Kasi yung mga tao, nagustuhan lagi yung result. Nagdadagdag na pala. Okay. At maraming pumasok na tuloy because it created a hype to the community. Tingnan nyo na lang yung ginawa kong video dyan sa Road to Ferrari na yan. Tingnan nyo na lang ha. Kung totoo yung sinasabi niya. 20% per month. Na pumasok na hindi pala naintindihan yung strategy na. And that was already out of control. So when it happened, yung drawdown happened, so maraming nagpanic kasi hindi nila alam yung strategy pala. Those who understand the strategy, we're okay. Okay, ayan. Ang last question ko na lang is, ito madalas kong tanongin sa atin. At makikita nyo to sa comment section. Yeah. Na laging sinasabi na, kung talagang kumikita ka sa trading, Yeah. bakit nagbebenta ka pa ng course or nag-IB ka pa? Yeah, tama. So ano ang take nito? Balik lang tayo doon. Strategy pala. And yung drawdown, naintindihan yung strategy na. And that was already out of control. So when it happened, yung drawdown happened, so maraming nagpanic kasi hindi nila alam yung strategy pala. Those who understand the strategy, we're okay. Okay, ayan. Ang last question Sa copy trading nila, pwede naman na i-explain nila yung strategy doon sa mga nakaka-copy trade sa kanila. Pero marami kasi sa kanilang nagka-copy trade na wala naman doon sa community ng Izanagi. Marami rin. Kasi public sila eh. So nakikita nila yung performance nila. So hindi naman kailangan i-explain. No, at some point kung nakikita nila na ma-manage mo naman yung drawdown, ma-manage mo naman yung actual gain versus absolute gain, saka yung drawdown. As long as makita nila yan, hindi mo na kailangan mag-explain. Anyway, naantok na ako. Sige, tuloy natin. ko na lang is, ito madalas kong tanongin sa atin. At makikita nyo to sa comment section. Yeah. Na laging sinasabi na, kung talagang kumikita ka sa trading, bakit nagbebenta ka pa ng course or nag-IB ka pa? Yeah, tama. Unahan ko na kayo. Hindi talaga ako kumikita sa trading. Kaya nagbibenta ako ng course. So ano ang take nyo doon? Ako ito, ang masasagot ko lang dyan. Actually, doon sa mga nagtatanong, they have no idea how the industry works. So, ibig bang sabihin, kung i-connect natin sa ibang industry, no? Kung ikaw ba magaling kang sumulat ng libro at kumikita ka na dyan, di ba? Bakit ka pa magbablog? So, kumbaga parang tayo, minamaximize lang natin yung full potential nung talents natin, no? Marunong ka mag-trade, di ba? Kumikita ka na, di ba? Basically, your time has a corresponding value. We cannot do anything for free at all, eh. Kumbaga parang, okay, magaling tayo mag-trade, kumikita tayo, we're spending time teaching people, and it's only reasonable to get compensated. Yeah. Bakit? Our time has a corresponding value, eh. So, yung tanong na ganun, parang hindi kasi sila nakaka-relate because they are not aware how the industry work and how they are doing business at the same time, because trading is a business in itself. Yeah. 'Di ba? Magaling kung ikaw tanungin natin yung isang nagtatanong niyan. Kung magaling ka sa isang bagay, hindi mo ba pagkakaperahan ng todo? Kaya nga may tinatawag na multiple source of income, eh. Ang point natin dito, okay, kumikita ka sa trading. Paano mo papagkakakitaan yan in other way na nakakatulong sa kapwa? Hindi ba? So kaya may IB commission, hindi ka mag-enroll pero may commission sa trade mo, o ito, may course na gusto mo talagang pasukin, meron kaming reasonable na ino-offer. So kasi nandun yung commitment, di ba? If we are getting compensated, may commitment tayo. Yeah. Bakit? We are spending time, eh. Yeah. Di ba? Kaysa dun sa mga free na, okay, pwede tayong gumawa ng free but limited time lang. So ganun ko sa gina-justify, 'di ba? At ang mayayaman, no, hindi nagsasayang ng oras 'yan. So kung ikaw pala ganun pala yung katwiran mo na kumikita ka na sa trading, gawin mo na lang ng free yung iba, I doubt, no? Kasi meron nang humamon sa akin yan and they did not succeed, eh. Bakit? They realize it's just a waste of time. 'Di ba? Na okay, meron akong 24 hours a day, 8 hours or 16 hours yung i-devote ko para sa trabaho. Gagawin ko ba yung the rest of my after trading hours doing something for free? Na opportunity cost ko yan, eh. Na di gawin ko na lang yun in doing sa other source of income. So yun lang yun. Kumbaga, we value our time. That's why we need to get compensated. Yun lang yun. Actually, medyo agree ako sa sinabi mo, Jem. Kasi nung una, talaga namang free. Dahil ako, nagko-content ako sa TikTok, sa YouTube, lahat ng binibigay kong
knowledge is libre lang naman talaga. Tama. Kasi natutunan ko yun sa mentors ko, sa mga pinili ko ring courses. Tama. And by the way, mga courses na yun, millions na rin nagastos ko doon. Tapos binibigay ko lang ng libre. Pero naging demand na siya ng tao sa comment section kasi ang kalat eh. Like pag nagturo ako ng, kunyari, sport and resistance, biglang magiging psychology, biglang so ang gulo. So nagde-demand na yung mga tao sa comment section, sabi ni Marvin, baka pwedeng mag-create ka ng course. Mas organized na lesson. And once na ginawa ko yun, gagastos na ako eh. Kumbaga, bayad na ako ng mga domain account, di ba? Gagamit na ako ng mga ClickFunnels or kung ano man na. And mga tao na sasagot niyan. So medyo may expenses na ako na libre ko lang naman, pwedeng libre. Pero dahil nga kailangan gusto nila organize at nag-spend ka na ng time to do it. Yes. Na seryoso na to. Kumbaga, parang ano. And yun yung ginawa ko. Kaya ako course before. Yeah. And yung course Sa akin naman, napakasimple lang yan eh. Pinaghirapan mo yung isang bagay. Nag-spend ka dyan ng napakaraming oras para aralin yung system na yan. Gumawa ka ng system. No? Gumawa ka ng system, nag-invest ka ng time, nag-invest ka ng pera, maraming sunog yung ginawa mo dyan. Tapos meron lalapit sa'yo. Tapos gusto niya kuhanin ng libre. There's no way. Let's be honest. Huwag tayong hipokrito. There's no way. Diba? There's no way. Isipin nyo, 2015 ako nagsimula magturo. Wala pang 500 yung Wag Squad. Wala pang 400. Kasi nga, pag nagturo ako, live coaching. Live talaga, hindi pre-recorded. Diba? Mag-spend pa ako ng time sa'yo. Diba? Although once a week lang naman kasi yung session ko. Kasi syempre kailangan ko rin mag-trade, no? Maganda yung sinabi ni Jem na kung marunong ka na gumawa ng libro, magaling ka na gumawa ng libro, hindi ka na ba magta-try mag-vlog or any venture? Tama, may point siya doon. Pero sa akin, ito yung perspective ko. Noong una, na medyo nagkakapera-pera na ako, nagtatry kami mag-venture ng traditional business. No? Pero eventually, wala. Hindi nag-succeed, Ang naisip ko kasi, yung Forex, unlimited naman yung pera. No? Unlimited yung pera sa Forex. Bakit ka magpapaka-stress sa traditional business na ang ROI niyan? Sabihin natin, 4 years, 5 years, 10 years ang ROI. Di ba? Bakit ka magpapakahirap? Sabihin mo 2 years minimum, break even. Di ba? Trading ka na lang. Unlimited naman yung pera sa Forex eh. Mas malaki yung upside. Mas malaki yung potential. Masyadong stressful. Traditional business, ay nako. Handle ka ng supplier. Handle ka ng mga tao. Handle ka ng mga legalities. Yearly. Kung dito ka sa Dubai, magre-renew ka ng mga lisensya, mga health insurance. Kailangan, di ba? Maraming kailangan i-consider. Stressful. Hindi mo maiwasan na hindi ka ma-stress unless sa labas ka na lang, di ba? Pero syempre kasi kung nagsisimula pa lang yung negosyo mo, mas gusto mo na hands-on ka. Di ba? Pero considering sa trading, pagka nakuha nyo talaga yung trading, unlimited na yung pera, mas malaki yung potential sa trading. Diba? Focus na lang kayo sa trading. Trading na lang. course ko naman is, Diyos ko, barya lang. Mas mahal pa yung full tank ng gas Exactly. mo. Nakaka-relate ako sa iyo, bro. Kasi dyan din ako nag-umpisa eh. No? I did a couple of years doing pre-content. Tao na rin yung nag-demand. Sir, baka meron kang mas organized, yung mas premium. Kasi nagdi-demand na sila ng oras mo eh. Di ba? Right. Eh hanggang 2 hours lang yung pwede kong i-devote sa free. Eh I want more of you, sir eh. O de, eto, kung willing ka namang magbayad, then okay, I have a course. So, doon nag-originate yan. Saka iba diba? yung ano eh, iba yung binili mo. Diba? Once Mismo, na oo. binili mo yung knowledge na like ako, talagang bumibili ako ng course until now. You value it. Ito, Yeah, value. yeah. Kahit 50K, 100,000 na Exactly. course binibili ko. Kasi talagang papanoodin ko siya. Ang mahal nito eh. Oo. Tsaka kakapture ko talaga yung lahat ng sasabihin niya. Diba? Kesa na, pwede ako mag-YouTube. Walang problema. Pwede ako mag-YouTube. Kaya lang, iba yung anytime. Pwede ko nang panoodin yan eh. Pero kapag ka course siya na talagang sineryoso mo, tama ba?
lalabas naman sa tao yun eh. Kasi babash ka naman ng tao kung walang kwenta yung course mo, di ba? Dapat lang sa YouTube na lang yan. Pwede naman Mismo. sa YouTube. And trading is a very lucrative skill eh. And Yeah. you expect to learn it for free, di ba? It doesn't make sense. Totoo, I agree. So sinabi ulit ni Jem. Forex ang pinaka the best na opportunity. Forex. Kumbaga, wala kang kailangan i-please na boss, co-workers, time freedom, anywhere you can do it. Diba? Kung yung pagiging doktor nga, 10 years, gagastos ka ng malaki, mag-spend ka ng napakaraming time, pero napakaraming wag squad na doktor, diba? Na gusto pa rin makatakas dun sa pagiging doktor. Diba? Attorney, maraming wag squad din na attorney. Ilan yung attorney na wag squad? More than 5? Diba? So, ang gusto ko lang sabihin, kahit na sabihin mong malaki yung kitaan doon, hindi mo mababayaran yung stress kasi. Yun yung minsan ng deal breaker yung stress. Hindi mo mababayaran yun. So, kung meron kang option na mas madali, mas malaki pa yung potential, diba? Doon ka na lang. Hawak mo yung sarili mo oras. As long as you see value of what you do, Yeah. it's not bad to be compensated. Oo naman. Diba? Spotify May nga, value. pinapakinggan mo yung mga gusto mong music, di ba? Di sana libre na lang. Tama. Lahat naman ng pag pinakinggan mo yung music, kikita si Spotify, kikita yung artist. Same lang din. Kasi skill niya yun eh. Na nag-spend na siya ng time. I think so for those people who ask this question, why not you ask, how do you do it? Teach me how to do it. Kung hindi mo talaga kayang gawin, edi it is not for you to do that. So why question other people? Yes, I agree. Agree ako sa lahat ng sinabi nila. At least, bago magsara yung video, nag-agree kaming 5. Agree. People who can do it. Yeah. I think dalawang tao lang naman nagtatanong ng ganyan eh. Yung galit sa IB commissions. Number one is yung mga tao nag-greedy na gustong kumukuha lang. I want to get information from you. Wala ka na ngang binibigay para sa IB di ba? I want to get information from you. Tapos kahit basta sobrang libre. Galit ako pag nakakuha ka ng commission sa trade ko kahit wala ka naman lumalabas na pera. It's either that or kasi ang pangalawa is link competition nila mo. yung Competition mo. It's either gusto nila makuha yung clients mo or baka coaches sila na nasasagasaan mo kasi binibigay mo ng libre yung lessons nila. Yeah. Actually. Yung price war. Yung price war. So nagagalit sila ngayon kasi ito yung course ko, 100,000, 200,000. Wala, tinuturo lang doon ng libre. Magagalit nga sa iyo. Yun Tama. Yun lang yun. So it's not really a matter of discussion really for sane people who looks at things fairly. So tingnan mo lang, is it fair na natuto ka mag-trade na wala kang linalabas na pera? Is that fair? I would say yes. Yeah. Diba? Kaysa sa magbayad mo na ako tapos hindi ko sure kung matututo ba ako o hindi. Yeah. I would say Yung tao, Lloyd, may mga isip yan. Hindi naman sila magbabayad nang wala silang nakikita. No? Ay nako, lalo na kung malaki yung singilan. Mag-o-observe yan. Isipin nyo sa WAG Squad Majority ng WAG Squad, inaabot yan ng buwan, minsan years, 2 years, 3 years, 4 years. Meron pang 6 years, 7 years. Bago nag-join sa WAG Squad, ganun sila merong trust issues. Nag-observe talaga sila ng matagal. Diba? So yung sinasabi mo, na magbabayad lang, na hindi sigurado kung kikita, masyado namang obobs yun para sa tao na yun. Diba? Bago yan magbayad, i-observe niya muna yung tao na yun. Titingnan niya. Diba? Kaya nga like kong sinasuggest, hanapan nyo ng FX book. Kasi numbers don't lie. Hindi screenshot, hindi mga testimonial. Diba? FX book lang. It's either public link or recorded na videos na pinapakita talaga na nire-reload yung website. Anyway, gusto ko na matapos to. say IB commissions is so much fair. Sobrang ganda. Yun yung sinasabi natin. It's a win-win situation for everyone. Possible kaya siya nagagalit sa iyo kasi hindi link niya yung ginamit na Yun nga, competition nga. link mo. Competition. Diba? But anyway, gusto ko man pahabain tong podcast na to. Alam kong marami na rin kayong katanungan dyan. Ilagay nyo na lang sa comment section para may part 2 pa tayo. Papali pa rin ulit natin sila dito sa... Meron pang part 2. So, itong video na to na ginagawa ko ngayon,
Hindi ko muna ito ilalabas. Kasi baka pagka nilabas ko to, baka hindi na matuloy yung part 2. So ilabas ko to pagka lumabas na yung part 2. Ayos. Tapos na ba? Studio. No, kung nag-enjoy kayo guys, nako ayan, may susunod pa. Hindi pa tatapos, may mga susunod pa kami pag-uusapan. Nagkataon lang na ngayon ay medyo exciting yung topic natin, which is commissions, bashing, and all about trading. But again, I wanna thank yung effort ninyo, Brother John, Lloyd, and Jem sa pagpunta dito sa studio. Sana huwag kayo magsawa na mag-share din sa mga tao. Alright. So, thanks so much. Meron ba kayong mga gustong i-promote or sabihin sa ating mga audience? Yeah, don't forget to follow our page. Page si Coach Jem Francisco, Coach John Penetrante, and ako po si Lloyd Bazar, Mr. Financial Freedom. Yeah. So, Ako rin pala si Wag Forex. Huwag niyo akong ipa-follow. Ay, follow our pages. Also, Coach Marvin Favis' page, definitely. Yo, thank you so much and God bless. Yun. Yun. God bless. Di kami Alright guys, yun lang. Ang haba nitong video na to. Pasensya na kayo no, kung medyo sa last part, medyo tahimik na ako, naantok na ako. Hindi na nagre-register yung mga sinasabi nila. Anyway, hopefully, etong video na ginawa nila, hopefully makatulong to sa inyo, no? Ayun no. Bibibo eh. Ano lang, do your own diligence lang guys, no? Huwag kayong maniwala basta-basta sa mga screenshots. Hanapan nyo ng FX book. FX book lang, tapos ang usapan. Hindi mo na kailangan mag-explain na dami kong ginawang videos, dami kong testimonial or anything. FX book lang, tapos ang usapan. Anyway, sige na. Alright guys, God bless everyone and more peeps, no? Bukas, open na yung trading day. Ngayon, maya, bukas na yan. No? Yan lang. God bless everyone. Bye.